Magandang araw po muli sa atin mga sir, at may panibago po akong i-share sa inyo tungkol po dito sa basic wiring diagram ng Honda Wave Y100. Ito po yung mga parts na kailangan natin sa Honda Wave para mapalabas natin ang kanyang kuryente. Yan po. Nagsisimula po sa ating stator, regulator, CDI, ignition coil at saka ignition switch at saka syempre yung kanyang battery. Yan po. Tuturo po sa inyo yung mga bawat wire color coding at kung saan po papunta at kung para saan yung mga wire na yan. Yan po. Mag-start po tayo dito sa kanyang stator. Yan po. Dito po sa kanyang stator, yan po, may apat na wire. Yan po. Yung white, yellow, black with red at saka yung blue with yellow niya. Ito yung pulser na nakahiwalay po sa kanyang stator. At sa kanyang regulator may 4 wires, red, yellow, white, green. At saka sa kanyang CDI may 5 wires, green, black with white, black with red, blue with yellow, black with yellow. Yan po. At saka sa kanyang ignition switch. Yan po yung red, black, white, green, tsaka black. Yan po. Yan, mag-start po tayo dito sa kanyang stator at kung saan papunta yung mga wire sa kanyang stator. Yan po. Start natin dito sa kanyang white wire. Yan po. Itong white wire sa kanyang stator, kung makikita nyo sa inyong mga motor kapag Honda Wave, yung white wire na yan ay papunta po yan sa ating regulator. Ito yung tinatawag nating charging system. Yan po. Papunta yan sa ating regulator. Yan, regulator. Input po yan ng ating regulator para po yung charger na ang magre-regulate para po matransfer niya sa 12 volts yung supply. Yan po. Ito po yung white, ito yung kanyang charging system. Yan po, or charging coil. Tapos yung yellow wire, ito naman yung tinatawag nating light coil. Yan, papunta rin po yan sa ating regulator, yung yellow wire na yan. Ito po yung nagsusupply sa ating headlight para po magkaroon ng supply yung ating headlight dahil ang headlight ng Honda Wave ay stator drive. Yan po, kumukuha siya ng supply sa kanyang stator. Ang tinatawag na stator drive ay kapag umandar lang ang makina, saka lang po magkakaroon ng supply yung ating headlight or saka lang iilaw ang headlight kapag umandar na yung kanyang makina. Yung po ay tinatawag na stator drive. Yan po. Dito po yan nakatap sa yellow wire, yung supply ng ating headlight. Yan po. Tapos yung black with red, ito naman yung tinatawag nating primary coil. Itong black with red na ito. Ito yung nagsusupply sa ating CDI. Dahil ang CDI ng Honda Wave ay primary type, kaya kumukuha siya ng supply sa ating stator. Yung black with red yung kanyang primary coil or supply. Papunta yan sa ating CDI yung black with red. Yan, black with red. Papunta yan sa ating CDI. Yan, black with red. Yan, sunod naman natin yung black with yellow. Yan, makikita nyo sa kanyang socket sa part ng stator, yung black with yellow. Ito naman yung supply sa ating CDI. Ito yung pulser niya. Yan po. Yung pulser or tinatawag na pick-up coil, siya ang nagtitrigger sa CDI para maglabas ng kuryente papunta dito sa ating ignition coil. Siya po yung trigger natin. Yan po, papunta po yan sa CDI. Yan po yung black with yellow. Ito po yung positive. Yan, papunta po ng CDI yung black with yellow na yan. Makikita nyo rin sa CDI nyo, may makikita din kayong black with yellow. Papunta po yan sa CDI natin yung galing sa ating pulser sa part ng stator. Yan po. At dito naman po tayo sa kanyang regulator. Yan po, sa kanyang regulator, pag may nakita kayong kulay green na wire yan, ito po ay ground. Yan. Kapag sa mga Honda, ang kulay ng ground ay green. Yan po. Lahat ng Honda, pag may nakita kayo sa harness na kulay green, yung po ay ground or negative. Yan po. Tapos yung white at saka yellow, papunta yan sa ating stator. Yan po. Tapos itong red na ito na yung magcha-charge sa ating battery. Ito na po yung output ng regulator. 12 volt supply na po ang lumalabas dito sa red na to. Papunta yan sa positive ng ating battery na dumaan sa fuse natin.
tapos direkta sa positive ng battery. Yan po. Ang fuse po, 15 amp. Yan, fuse. Yan, tapos yung negative wire sa ating battery, papunta naman yan sa ating harness. Nakatap yan sa kulay green na wire sa ating harness at saka sa chassis natin. Yung sa negative ng ating battery. Ito yung negative, tapos positive. Yan po. At dito naman tayo sa kanyang CDI. Yan. Itong black with yellow sa kanyang CDI, ito naman po yung papunta sa ating ignition coil. Yan po. Papunta po yan sa ating ignition coil. Ang makikita nyo ring wire sa part ng ignition coil, makikita din kayong black with yellow yan. Yan, papunta yan sa ating CDI. Tapos yung naka-body ground na wire sa isa pa, yun ay kulay green po. Makikita nyo yung kulay green na naka-body ground. Yan, naka-body ground po yung kulay green. Yan. Dito naman tayo sa blue with yellow. Yan nga po, yung pulser niya, yung blue with yellow. Tapos yung black with red, ito yung primary coil niya or primary. Yan yung supply ng ating CDI. Kasi ang CDI ng Honda Wave ay primary type or AC type yung kanyang CDI. Yan po. Tapos yung black with white, ito naman yung kill switch natin sa kanyang CDI. Yan po. Itong black with white na yan, papunta yan sa ating ignition switch. Yan. Makikita nyo sa ating ignition switch yung black with white na yan. Magkarugtong po silang dalawa na yan. Yan. Yan black with white na yan. Yan. Yang black with white na yan sa ating ignition switch. Tapos yung kulay green sa ating CDI, ito naman po yung negative natin. Yan. Negative. Lahat po ng kulay green sa harness ng Honda Wave, magkakasama po yan. Naka body ground or sa ating negative ng ating battery. Yan po. Okay na po tayo sa kanyang CDI. Dito naman tayo sa kanyang ignition switch. Makikita nyo sa ating CDI, may black with white yan, papunta sa ating CDI. Tapos yung kulay black na wire na yan, makikita natin, ito yung tinatawag nating ACC wire. Yan, ACC wire. Yang black with wire, black wire na yan. Magkakaroon lamang ng supply yung kulay black na yan kapag nakauna yung ating ignition switch. Yan po. Pag unang si ignition switch, magkakaroon na ng supply yung black na yan. Yung black wire na yan, ito yung nagsusupply sa ating mga accessories gaya ng ating brake light. Yan, sa ating brake light. Brake light. Yan. Sa signal light. Yan. Signal light. At pati na rin sa ating horn. Yan. Yan, siya po ang nagsusupply dyan sa mga yan sa ating accessories, yung brake light, signal light, tsaka sa ating busina. Tinatawag natin accessories wire, yan po. Tapos yung kulay green, yan, papunta rin yan sa ating harness, yan, negative natin yan, yung kulay green. Ito naman yung black with white na yan, yan. Kaya namamatay po yung ating motor, yan. Pagka off ng ating ignition switch, yan, pag in-off natin ating ignition switch, itong green at saka black with white na yan, nagdidikit silang dalawa, yan. Kaya pag nagdikit yung black with white na yan, mapapasukan ng negative yung black with white na yan, kaya mamamatay yan. Kasi magdidikit yung negative at saka black with white na yan. Yan, kumbaga, yan yung kill switch natin. Nagdidikit yung green at saka black with white na yan kapag naka-off yung ating ignition switch. Yan po. Kaya po, mamamatay yung ating makina sa ating mga motor. Yan po. Tapos yung red wire na yan, ito naman ay papunta rin sa ating positive ng ating battery. Yan po. Papunta dito yan sa ating positive ng ating battery. Yan po. Kaya kahit putol yung fuse mo, yan, may supply pa rin yan kasi naka-tap siya dyan yan sa ating red wire sa ating regulator. Yan po. Yan, nakaganyan po silang dalawa yan. Nakatap siya dito sa ating red wire sa ating regulator, papunta rin sa ating fuse. Yan po. Yan, okay na po sa inyo mga sir. Sana po ay maliwanag po sa inyo yung tungkol po dito sa basic wiring diagram ng ating Honda Wave 100. Yan po.
Tapos ipapakita ko rin po sa inyo yung pwesto ng bawat pin ng ating CDI at saka yung kanyang regulator. Yan, mga sir. Ito naman yung schematic diagram ng ating CDI at saka yung kanyang regulator. Yan po. Dito po tayo mauna sa kanyang CDI. Yan, ganyan po ang pwesto ng ating CDI. Yan. Kapag nakita niyo yung lock sa ibabaw niya, sa part ng CDI niya, yan. Ito po yung lock. Tapos ganyan po yung position niya. Dito sa bandang kanan, ito yung ating pulser or pick-up coil, yung blue with yellow. Tapos dito sa kanan sa taas, ito naman yung ignition coil natin. Papunta sa ating ignition coil, yung black with yellow. Yan. Yung pulser natin, blue with yellow. Ignition coil, black with yellow. Yan. Tapos dito sa baba, sa kanan, yung black with red. Ito yung ating primary coil. Supply ng ating CDI galing sa ating stator sa primary. Tapos yung sa gitna, ito yung ating black with white, yung kanyang kill switch. Tapos sa baba sa kaliwa, ito yung negative supply ng ating CDI, yung kulay green. Yan po. Diyan po ang bawat pwesto ng wire sa ating CDI. Yan po. Okay po sa inyo sa ating CDI. At dito naman po tayo sa kanyang regulator. Yan po. Yung sa kanyang regulator ay 4 wires lamang or tinatawag natin half wave yung kanyang charging system. Yan po. Yung maximum niyang nilalabas ng kuryente ay hanggang pag full rev po natin, yan, abot siya ng 13 volts. Yan, 12 volts. Pinaka minimum niya, 12.7 pag half wave po. Kapag full wave ay 14.7 yung reading sa ating mga voltmeter pag full wave. Kapag half wave ay 12.7 yung kanyang reading. Po. Dito sa kanyang itaas, yan sa kaliwa, ito yung red wire, papunta yan sa ating positive ng ating battery. Tapos sa kanan sa taas, ito yung yellow wire natin, yung light coil, papunta rin sa ating headlight. Tapos sa baba sa kanan, yung negative supply, kulay green. Tapos baba sa kaliwa, yung ating charging coil or charging system, yung kulay white. Yan po mga sir. At sana po ay naunawaan nyo po yung aking sinishare sa inyo tungkol po dito sa ating Honda Wave. Yung kanyang mga basic wiring diagram. Yan po. Screenshot nyo na lang po mga sir para po mayroon po kayong reference kapag gumagawa po kayo ng mga motor or sarili nyong motor or kung ano pa man po ang inyong ginagawa or sa shop. Yan. At sana po ay may natutunan po kayo sa aking ibinabahagi sa inyo at sana po ay may apply nyo pong maayos sa inyong mga ginagawa. At yun lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood at huwag nyo pong kalimutang i-share ito pong aking mga video na sinishare sa inyo. Yan po. Lagi po ako mag-share ng mga katulad ng mga diagram na ito tungkol po sa ating mga motor. Yan po. Mag-share po tayo lagi ng mga ganitong basic wiring diagram sa ating mga motor. Yan po. Paki-like and share na lamang po. Yun, maraming salamat po sa inyong panonood and God bless.